Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 232 sa manhwa series ng Solomax Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ipinakita sa atin etong mga kalansay na miyembro ng Cult of Wraiths na patuloy sa walang humpay na paghahanap sa sintes na si Teresa at ang mga ito'y walang planong huminto sapagkat alam nilang malilintikan sila kay Relicy. Wala nga silang kamalay-malay na kasalukuyan ay kasama ito ng dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan sa loob ng kanyang skill na battlefield selection. Labis na nagpapasalamat nga sa kaniya etong si Teresa sapagkat napakaraming beses na nga raw niya siyang natulungan sa nakaraan at ni minsan ay hindi pa siya nakapagpasalamat ng maayos sa kanya na isinawalang bahala naman nitong si Chun Yusong. Kasabay ng pagbibigay diin na pansamantala muna silang mananatili dito hanggang sa makaalis nga raw sa kanilang lokasyon etong grupo ng mga kalansay. Matapos noon ay tila ba may dumaang anghel sa kanilang kinaroroonan sapagkat lubang naging walang kibo ang mga ito sa isa't isa. Kung kaya't upang mabasag ang nasabing katahimikan ay mas minabuti nitong dalaga na tanungin etong dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan kung ano ang kanyang ginagawa at trabaho bago pa man tuluyang lumitaw sa kanilang daigdig ang Tower of Trials. Sinagot naman siya nito na isang araw siyang medical student na talagang ikinamangha nitong dalaga sapagkat lubang nababagay nga daw ito sa katangian ni Chun Yusong. Ewan ba kung paano niya ito nasabi. Dagdag pa nga niyang payag na sa totoo lamang ay bagya siyang naiinggit kapag pinakikinggan ang buhay ng ibang mga tao bago pa man sila tuluyang maging mga manlalaro na pasimpleng pumukaw sa atensyon nitong si Chun Yusong. Malungkot nga nitong ibinahagi ang kanyang buhay. Sa nakaraan nga daw ay isa siyang sakiting individual mula pagkabata kaya't palagi siyang nananatili at nakakulong lamang sa kanilang bahay at upang maaliw at malibang siya ay mas minabuti ng kaniyang ama na regaluhan siya ng kagamitan para sa isang virtual reality game. At ito nga daw ay ang Tower of Trials. Sadyang nga raw labis siyang nasiyahan sa paglalaro nito at sa kabila ng wala siyang anumang interes na i-clear ang bawat palapag ay natutuwa naman siya na galugarin ang iba't ibang bahagi mayroon etong tore. Do'y nagawa nga raw niyang makakilala ng napakaraming game characters na nagbigay sa kanya ng pakikisamang hindi niya nararanasan buwat sa mahina niyang pangangatawan. Gayon din nakakayaman daw aminin ay aminado siyang mas natuto pa nga raw siya ng maraming mga bagay-bagay mula sa tulong ng mga karakter ng nasabing laro kumpara sa totoong buhay. Ito nga raw ang isa sa kanyang mga rason kung bakit mas nakadama pa siya ng pananabik kumpara sa makadama ng anumang takot matapos na maging totoo ang larong Tower of Trials. Sapagkat dahil nga rin daw dito ay nagawa niyang makita ng totoo ang mga karakter na siyang naging bahagi ng kanyang pagkabata. Magkaganoon man, sa kasalukuyan nga daw ay tila ba patuloy na mas lumalaki ang takot sa kanyang isipan dahil mukhang nalalapit na nga raw ang sandali kung kailan siya ay kinakailangang mamili sa pagitan ng mga residente ng Torre at ng mga kagaya nilang tao. Kapag mas lalo nga daw tumindi ang nagpapatuloy na hidwaan sa pagitan ng dalawang panig, ay tiyak na mapipilitan na siyang pumili kung saang grupo papanig at kapag dumating nga raw ang panahong iyon, ay ano nga daw ba ang pagpapasyang dapat niyang isagawa. Sinagot naman siya nitong dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan na napakadali lamang ito na sadya namang labis niyang ikinabigla. Ayon pa nga kay Chun Yusong na kinakailangan nga daw muna nitong nasabing dalaga na mas lalo pang lumakas. Kinakailangan nga daw ni Teresa na magtaglay ng klase ng lakas na walang sino man ang makagagawang humadlang sa kanyang pagpapasyang isasagawa. Iyon nga raw ang susi upang malagpasan nitong dalaga ang takot na kanyang nadarama at tiyak na ang lahat ng nais niyang mangyari ay aayon sa kanyang kagustuhan, kagaya na lamang ng isinasagawa nitong si Kang Jinyuk sa kasalukuyan. Nag-alok pa nga ito ng tulong para kay Teresa kung sadyang ninanais nga raw niyang mas lalong lumakas pa, buwat ng may ilang pamamaraan o teknik siyang nalalaman na tiyak na nababagay para sa isang kagaya niyang Saintess. Sa kanyang mga narinig na pahayag ay napangiti nga etong dalaga at pasimpleng natawa na hindi naman maunawaan nitong si Chun Yusong. Hanggang sa ang kanilang interaksyon ay nahinto nung kanilang narinig ang pagsasaad ng ilan sa mga miyembro ng Cult of Wraiths na aalis na nga raw sila sa lugar na iyon at kinakailangan nilang magmadaling bumalik sa kanilang base sa hindi malamang kadahilanan na siya namang pinakahinihintay na mangyari nitong dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan. Sa ibang dako naman ng nasabing palapag ay makikita nating ginagamit na nitong Dark Emperor ang kanyang skill na Black Heavenly Demon Emperor's Art at mabilis na winasak ang napakalaking pader sa base nitong Cult of Wraiths. Bagya nga itong matanda ay nadidismaya sapagkat napakadali nga lamang daw nawasak ang nasabing pader
gamit ang isang pag-atake at ang ganito kadaling masirang mga bloke ay hindi nga daw niya masasabing isang tunay at mahusay na depensa. Kasunod nito ay agad ding sumugod ang napakaraming bilang ng mga orc na nabibilang sa Black Hill Tribe. Gulat na gulat nga ang mga kalansay na miyembro ng nasabing kulto na nakasaksi ng mga pangyayari at hindi maunawaan ang isinasagawang pagkilos ng mga nasabing orc. Kapwa nga din sa mga oras na iyon ay makikita natin etong si Wuliang na muling ipinapaalala ang kautusan ng kanilang bossing na lumikha ng kaguluhan at agad ding umalis bago pa man dumating ang reinforcement nitong kulto. Aminado naman etong si Tara Chen na masasabing isang suicide ang direktang pakikipaglaban dito sa Court of Prates sapagkat ang kanilang bilang nga daw ay sadyang walang katapusan. Kaya't aniya ay bakit nila kinakailangang isagawa ang ganitong klase ng taktika. Napangiti nga lamang etong si Wuliang sa nasabing katanungan at hinangad na ipaliwanag ang lahat ng simple para dito kay Tara Chen. Ayon pa nga sa kanya na magmula sa ngayon, bagamat napakarami ang bilang ng kanilang mga kinakalaban, ay huwag nga raw nitong iisipin kailanman na sila ay matatalo sapagkat nakatitiyak siyang ang tagumpay ay palaging nasa panig nitong kanilang bossing. Ang nasabing pagsalakay ng mga orc ay umabot na rin sa kaalaman nitong mga insektong naninirahan sa Grape Forest. Etong ang leader nilang si Cray ay makikitang inactivate ang skill niyang hive communication at mabilis na pinahinto ang isinasagawang paghabol sa mga tumatakas na mga manlalaro at muli na lamang bumalik sa kanilang base. Naguguluhan nga rin ito sapagkat alam niya sa kanyang sarili na walang sapat na lakas ang Black Hill Tribe upang talunin etong kulto. Subalit itong araw ay napakagandang pagkakataon para sa kanya upang tuluyang makuha ang buong kontrol ng nasabing palapag. Ngunit ang kanyang pagmumuni-muni ay agad din lamang naantala mula sa biglaang paglabig ng kanyang paligid dulot nitong makakapal na yebe na kaagad ding bumalot sa katawan ng lahat ng kaniyang mga alagad na naroroon. Do'y isang boses nga rin ang kanyang narinig habang isinasaad na batay nga raw sa ekspresyon ng pagmumuka nitong nasabing halimaw ay tila ba nagpapahiwatig ito na nagnanais siyang magtaksil sa kulto matapos na marinig ang isinasagawang pagsalakay ng mga orc sa mga ito. Agad na ninais nitong si Cray na malaman kung sino ang pangas na individual na nagpapahayag ng nasabing mga kataga. Kung kaya't mas minabuti nga nitong ating pangunahing tauhan na ipakilala ang kanyang sarili bilang ang nagmamay-ari ng Veterans Corporation at isang manlalaro na pumunta lamang sa kanyang teritoryo upang subukan ang bago niyang sandatang nakuha. Wala namang ideya etong halimaw sa grupo nitong binata at tinamak pa nga siya kasabay ng pagpapakawala ng kanyang mga galamay patungo sa direksyon nitong ating pangunahing tauhan na kasalukuyan nga ay hindi maganda ang timpla at kapwa nga naisturuan ng leksyon etong halimaw kung saan dapat ito lumugar. Ang naging pagkilos nga at pagpapakawala ng magical energy nitong si Jinyuk ay kapwa nadama nitong si Maria mula sa di kalayuan at napapaisip kung anong araw ba ang kasalukuyang nangyayari sa lokasyon nitong Grey Forest kung saan ang nasabing mahika ay nagmumula. Maya-maya pa ay tinawag nga ang kanyang atensyon nitong si Teresa na masayang makitang ligtas etong kaibigan niyang babae habang kasakasama etong si Chun Yusong. Agad nga niyang tinanong itong si Teresa kung may ideya siya sa mga nangyayari buwat nang bigla na lamang nagmamadali etong mga halimaw na umatras gayon din ang pagkakaroon ng malakas na pagyanig ng kalupaan. Sinagot naman siya nitong kanyang kaibigan na wala siyang ideya. Subalit isa nga lamang di umano ang nakikita niyang rason at iyon ay dahil malamang araw kumikilos na sa kasalukuyan etong si Jinyuk sa loob ng nasabing palapag. Ninais nga nitong si Teresa na pansamantalang mag-regroup muna subalit agad naman siyang pinahinto nitong kanyang kaibigang babae sapagkat magpasangga ngayon nga daw ay wala pa rin etong si Faiden na malamang ay nahiwalay sa karamihan matapos na maganap ang pagsalakay nitong mga halimaw. Agad ngang nabahala etong si Teresa sa kanyang pahayag na napag-alaman hanggang sa isang miyembro ng kulto na mistulang slime ang sumulpot sa kanilang harapan na ikinabiglang masilayan nitong dalawang babae. Papaslangin na nga sana ito ni Maria kaagad subalit pinento naman siya nitong si Teresa sapagkat mukhang mayroon nga daw ang mga itong naisipabatid para sa kanila. Dahan-dahan nga itong naglabas ng tila ba isang kalatas at mula doon ay talagang nabigla nga silang lahat buwat ng kanilang nasilayan etong dugo ang si Faiden habang nakagapos sa harapan nitong iba pang mga miyembro ng kulto mga master.